Pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Jek Jek. Nagtatrabaho ako bilang isang car wash boy dito sa amin. Matagal nang nangyari itong kwento ko. 2009 siguro ito o 2010. College na dapat ako noon. Kaso dahil mahirap lang kami at marami pang ibang kapatid na kailangang pag-aralin, tumigil muna ako at naging tambay ng ilang buwan. Isang beses, naglalakad ako noon pa uwi nang may naapakan akong bagay sa gilid ng kalsada. Pagyuko ko, pitaka pala, kulay itim, makapal. Nakaramdam ako ng kaunting kaba. Inilagay ko yon sa bulsa ko at saka dali-daling umuwi sa bahay. Pagpasok ko agad sa kwarto, tapos nag-lock ng pinto. Dahan-dahan kong binuksan yung pitaka. Puro papel lang pala yung laman ng pitaka. Walang pera. Binuklat ko lahat ng pwedeng maipita ng pera sa pitakang yun. Pero wala talaga. Bukod sa mga papel, nakita ko na may picture din sa pitaka. Kinuha ko yun. Parang pang ID yung picture. 2x2 ang laki. Dahil sa dismaya, tinapon ko yung pitaka sa may basurahan. Yung picture, ipinatong ko lang doon sa maliit na mesa katabi nung kama ko. Tapos nalimutan ko na ang tungkol sa pitakang yon. Dumaan ang mga araw. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama at nagpapaantok, nakarinig ako ng mahinang sitsit galing sa kung saan. Lumingalinga ako sa paligid. Wala namang tao. Tumayo ako at pumunta sa bintana kasi baka isa na naman sa barkada ko ang tumatawag sa akin. Pero wala talaga. Naglakad-lakad ako palibot sa kwarto. Lumabas ako kasi baka isa sa mga kapatid ko ang nantitrip sa akin. Pero hindi naman. Bumalik ako sa kama. Kumakamot sa ulo kasi hindi ko talaga alam kung saan nang galing yung mga sitsit. Narinig ko ulit yung sitsit. Pinakinggan ko ng mabuti. Na-realize ko, galing sa ilalim ng kama yung mga sitsit. Natakot talaga ako. Dahan-dahan akong yumuko. Sumilip sa ilalim. Wala namang tao. Malinis yung ilalim ng kama ko. Maliban sa nag-iisang litrato nung may-ari ng pitaka. Inabot ko yon. Nilagay ko sa palad ko. Nang bigla itong nagsalita. Ibalik mo ko. Napatalon ako sa gulat. Natapon ko pa sa malayo yung litrato. Umatras ako sa kama. Naisip ko nga nun, nananaginip lang ako. Pero narinig ko ulit yung boses galing dun sa litrato. Ibalik mo ko. Agad akong tumakbo palabas ng kwarto dahil sa takot. Kalaunan ay pumasok din naman ako. Mabagal kong binuksan yung pinto. Nasa sahig pa rin yung litrato. Imbes na dumiretso, ay kinuha ko lang yung basurahan at hinanap yung tinapon kong pitaka. May nahanap akong pangalan sa isa sa mga papel na nandoon sa pitaka. Hindi ko na lang babanggitin dito yung mismong pangalan. Kinaumagahan ay hinanap ko ang bahay ng may-ari ng pitaka. Medyo kilala yung apelido nila sa lugar namin, kaya naisip ko, hindi naman ako mahihirapang maghanap. Inabot pa ako ng hapon bago ko natagpuan yung bahay nila. Pag-doorbell ko, sumalubong sa akin yung nanay ng may-ari ng pitaka. Sinabi ko sa kanya na isosoli ko lang sana yung pitaka na nahanap ko sa daan. Nagpasalamat sa akin ang nanay ng may-ari. Pinapasok niya pa ako sa bahay nila at pinainom ng tubig. Naikwento nito kung anong nangyari.
Biktima pala ng hold up ang anak niya. Malaki yung laman ng pitaka niya dahil kaka-withdraw pa lang nito sa bangko. Ayaw nitong ibigay ang pera sa hold-upper kaya nagkaagawan. Hanggang sa nasaksak nga yung anak niya. 3 araw lang daw itong nanatili sa ospital at pagkatapos nun, hindi na kinaya ng katawan niya. Namatay rin ito. Mangyak-ngyak pa nga nagkikwento yung ina. Sinabi ko rin sa kanya ang dahilan kung bakit ko isinauli ang pitaka. Kinuwento ko kung paano ko narinig ang boses ng anak niya mula sa litrato na nasa pitaka. Sinabi nito na ibalik ko na siya. Doon na nagsimulang humagulgol ang ina nung may-ari. Sabi nito, malamang ay sumama raw ang kaluluwa ng anak niya sa pitakang yon. Gusto pa rin nitong makauwi sa kanila kahit kaluluwa na siya. Bago ako umalis, nagpasalamat ulit sa akin yung nanay ng may-ari ng pitaka. Niyakap niya pa ako. Sinabi na halos kaedad ko raw yung anak niya. Ang hiling ko na lang matapos yun ay sana makatawid na ng matiwasay sa kabilang buhay ang may-ari ng pitaka na napulot ko. Magandang araw sa lahat ng listeners dito. Sana ay ma-enjoy nyo itong kwento ko. Maris po ang pangalan ko, 29. Nagtatrabaho sa isang hotel malapit dito sa amin. Hiwalay ang mama at papa ko. High school ako noon nang magkaroon sila ng matinding away na nauwi sa sakitan at pagsasabi ng mga masasamang salita sa isa't isa. Umalis si papa nung araw mismong yon. Doon na sila nagpasya na tuluyan na ngang maghiwalay. Kami nila mama na iwan sa probinsya kasama ang 2 ko pang mas nakababatang kapatid. Si papa, lumuwas sa Maynila. Doon siya nagtrabaho at kalaunan nga ay nakahanap ng sarili niya ring pamilya. Pero kahit ganoon, ay hindi pa rin naman kami nalilimutan ni papa. Lagi siyang nagpapadala ng pera para sa pag-aaral naming magkakapatid. At minsan naman, umuuwi siya para makasama kami. Nang tumungtong ako ng kolehiyo, isa sa mga requirements namin bago makagraduate ay ang pag-OJT sa isang kumpanya. Sakto, kasi malapit sa lugar nila papa yung kumpanya ng pag-OJT-han ko. Pinayagan naman ako ni mama na doon muna sa bahay nila papa makitira hanggang matapos ko yung required hours sa OJT. First time ko babiyahe noon papuntang Maynila. Grabe yung kaba ng dibdib ko kinagabihan. Yun din ang first time na mahihiwalay ako kay mama at sa mga kapatid ko ng medyo matagal. Kinabukasan, halos hindi ako nakakain ng agahan kasi nga para akong masusuka sa kaba. Ihahatid ako ni mama papuntang terminal pero tumanggi ako. May pasok siya noon sa trabaho at saka baka iyakan lang ako ni mama. Sigurado, maiiyak din ako. Mas lalo akong mahihirapan na umalis at bumiyahe pa Maynila. Nang marating ko yung terminal, bumili agad ako ng ticket saka hinanap agad yung bus na magsasakay sa akin. Kinunan ko yun ng litrato, pati yung body number ng bus at sinend kay mama. Pumasok ako at pumwesto sa gitna ng bus. May ilang pasaherong tulog at meron namang mga nag-uusap. Ako, busy sa pagkuha ng picture at pag-send nito kay mama. Sabi niya kasi, wag ko raw kakalimutan mag-update. Sabi ng konduktor, mga 1 oras pa raw kaming maghihintay. Lumabas muna ako, naghanap ng mabibiling mga chichirya sa biyahe. Pabalik na ako sa bus nang bigla kong narinig ang cellphone na nagre-ring.
Sinagot ko agad si Mama. Nanginginig yung boses niya. Sabi niya agad sa akin na umuwi na raw ako. Huwag raw akong sumakay dun sa bus na sinakyan ko. Naisip ko nung una na baka gumagana na naman yung pagiging nerbiyosa ni Mama. Ganun kasi siya. Iniisip lagi ang worst case scenario. Sumagot ako at sinabi na okay lang ako. Walang mangyayari sa akin na masama. Narinig ko ulit ang pag-vibrate ng cellphone ko. Sabi ni Mama, may sinend raw siya sa akin. Binuksan ko yung messenger ko. Sinend pala ni Mama yung isa sa mga kinuha kong picture. Pagbukas ko nito, saka ako napansin kung bakit nanginginig yung boses ni Mama at pinapaalis niya ako doon. Sa bus, yung ilang pasahero na nahagip ng kamera ko ay walang ulo. Kahit yung konduktor na papasok sana sa pinto ay wala ring ulo. Tinanong ni Mama kung nakita ko na raw ba yung litrato. Sinabi ko oo. Sabi niya, kunin ko na raw ang mga gamit ko at umuwi na. Ginawa ko yung sinabi ni Mama at saka sumakay ng tricycle pa uwi. Grabe yung tibok ng puso ko. Noon pa man ay mapamahiin na talaga ang pamilya namin. Si Lola, lagi niyang sinasabi sa amin na wala naman daw masama na maniwala sa mga pamahiin. Nang marating ko yung bahay, nandoon na si Mama. Sabi niya, nagpaalam daw siya sa trabaho na masama ang pakiramdam niya. Niyakap niya agad ako. Tinignan namin ulit yung mga nakunan kong litrato. Lahat yon, walang ulo yung mga pasahero na nakunan ko. Nakapagtataka nga. Kasi habang kinukunan ko yon, hindi ko napansin na wala silang ulo sa kamera. Napagpasyahan ko na imbes na sa Maynila ay dito na lang sa malapit sa amin ako mag-OJT. Kinagabihan, nakita namin sa balita ang disgrasya ng 2 bus na nagbungguan sa kalsada. Ako ang unang nakapansin na yun mismo ang bus na sinakyan ko nung umagang yon. 5 raw ang namatay, kasama yung konduktor. Kinilabutan kaming pareho ni Mama sa nakita. Sumunod na araw, ipapakita ko sana sa isang kaibigan yung mga litrato. Pero corrupted na yung file. Hindi na pwedeng mabuksan. Lagi kong iniisip hanggang ngayon na kung hindi siguro ako naniwala sa mga ganoong pamahiin, ay baka isa rin ako sa mga nasama sa aksidenteng yon. Katulad nga ng sabi ni Lola, wala naman talagang mawawala sa iyo kung maniniwala ka sa mga pamahiin. Hi mga kapasta. Matagal ko nang gustong mag-share dito sa channel. Joseph ang tunay kong pangalan. Pero madalas na tawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin ay Sep lang. Noong nagtatrabaho pa ako sa isang printing company malapit sa amin, isa sa mga katrabaho ko ang niligawan ko at kalaunan ay naging girlfriend ko rin. Itago na lang siguro natin siya sa pangalang Mitch. Chinita si Mitch na noon pang high school isa na sa mga kahinaan ko pagdating sa babae. 3 years din na naging kami at sa loob ng 3 years na yon ay na-enjoy ko naman na kasama siya. Lagi niya sa aking ikinikwento ang buhay niya noon sa probinsya nung high school pa raw siya. Buti na lang daw at nakapagtapos siya ng kolehiyo. Kung hindi, ay baka raw maaga siyang nakapangasawa doon sa probinsya nila. Isa sa mga paborito naming tambayan ni Mitch ay ang sinihan
Ang hilig niyang manood ng movie. Madalas, kapag nagugustuhan niya ang isang movie, ay paulit-ulit namin itong pinapanood hanggang sa magsawa kami pareho. Sabi niya, puro mga malalabong piniratang pelikula ang napapanood niya sa kanila. Kapag tumatambay kami sa apartment niya o kaya sa bahay, paborito niya ang kunan ako ng litrato kahit anong gawin ko. Nakaupo sa sofa, naguhugas ng pinggan, kumakain, naglalakad palabas. Lahat yan, alam ko, nakunan niya na ng litrato sa akin. Tinatanong ko siya palagi kung bakit gustong gusto niya ang mga litrato ko. Ang laging sagot niya, para raw hindi niya ako mamiss. Nang lumipas nga ang 3 years, nag-break kami. Nagkaroon kami ng away na sa sobrang tindi ay umabot sa puntong halos magkasakitan na kami. Umuwi ako nun sa bahay nang umiiyak at hindi alam kung paano umabot sa ganoon yung pag-aaway namin. 1 linggo kaming hindi nagpansinan kahit sa trabaho. Tapos kalaunan, napag-isip-isip ko na hindi na ako masaya sa relasyon namin. Gusto niya pa sanang bumalik kami sa dati, pero sabi ko, ayoko na. Siya na mismo ang nag-volunteer na mag-resign sa trabaho. Umuwi siya ng probinsya at sinabi na may alok daw na trabaho sa kanya doon. Mas okay na raw yun kasi mas malapit siya sa kanyang pamilya. Hinatid ko pa siya noon sa terminal. Umiiyak siya nang yakapin niya ako bago sumakay ng bus. 1 taon ang lumipas. Nagising ako isang araw na nananakit ang dibdib ko. Inubad ko yung t-shirt ko at tumambad sa akin ang sobrang laking sugat sa dibdib ko na parang bigla na lang lumitaw habang natutulog ako. Alam ko, wala yun nung gabing natulog ako. Sobrang sakit ng sugat. Hindi na ako makasuot ng t-shirt kasi kapag dumidikit yung tela, ay gumagapang sa buo kong katawan ng sakit. Nagpa-doktor muna ako. Ang sabi, skin infection raw ito. Binigyan nila ako ng ointment na ilagay ko raw sa sugat araw-araw. Pero imbis na gumaling, ay napansin ko na parang mas lumala pa yung sugat. 1 buwan ang lumipas. Kalahati na ng dibdib ko ang sakop ng sugat. 3 dermatologist na ang nilapitan ko pero wala talaga. Buti na lang talaga. At nasabihan ako ng isang kaibigan na baka raw nakulam ako. Totoo yung hinala niya. Pagpasok ko pa lang doon sa pinto ng bahay ay sinabi agad sa akin nung nakaupong albularyo na pinaglalaruan daw ako ng isang mangkukulam na nakatira sa malayo. Pinakita ko sa kanya yung napakalaking sugat sa dibdib ko. Napangiti lang yung albularyo kasi mukhang baguhan raw yung mangkukulam. Mahina pa raw yung kulam na ibinigay sa akin. Kung yung ibang mangkukulam raw ay baka hindi na ako nakakalakad sa tagal ng panahon na pinaglalaruan ako. Maswerte raw ako dahil hanggang sugat lang ang kaya ng mangkukulam. Dinasalan niya ako. Tapos ay nagdasal siya sa altar dun sa bahay nila. Nalaman ng albularyo na ginagamit ng mangkukulam ang larawan ko upang maabot ako ng kulam niya kahit sa malayo. Isa lang ang naisip ko na maaaring gumawa sa akin ito. Si Mitch. Siya lang naman ang alam kong mahilig kumuha ng litrato ko. Alam ko masakit pa rin ang loob niya sa akin nang hindi ko pagbigyan ang hiling niyang pakikipagbalikan. Pero hindi ko rin lubos maisip na aabot sa ganito ang galit niya sa akin. Para raw makasiguro ay sabi ng albularyo, ibabalik namin ang kulam sa pinanggalingan nito. Kung
kung sino raw ang unang tumawag sa akin na humihingi ng kapatawaran ko, ay malamang yun ang nagpakulam sa akin. Gumaling ako after nun. 3 days lang ay parang naging peklat na lang sa dibdib ko yung sugat. Kalaunan, tumawag sa akin si Mitch. Humihingi ng tawad. Umiiyak pa kasi hindi niya naman daw gustong saktan ako. Gusto niya lang makaganti kahit konti. Matapos yun, bumalik ako doon sa albularyo at sinabi na itigil na ang pagbalik ng kulam kila Mitch. Noon ko lang na-realize na kahit moderno na ang panahon natin, ay may mga ganito pa rin palang pangyayari dito sa bansa natin. Hindi na kami nagkausap pang muli ni Mitch matapos nun. Malamang nakonsensya rin siya sa ginawa niya sa akin. Makmak po ang pangalan ko. Simula nung gumraduate ako ng high school, ay umextra na ako sa mga photoshoot ng kung ano-anong event. May-ari ng studio ang isa kong kabarkada, kaya siya na rin ang parang naging mentor ko sa ganitong klaseng linya ng trabaho. At thankful naman ako dahil kahit hanggang ngayon, 10 years lampas na ang lumipas, ay ito pa rin ang trabaho ko. Isa sa pinaka hindi ko malilimutang experience sa mga racket na napuntahan ay yung nangyari nito lang 2022. May kumuha sa akin para sa kasal nila. Kilala ako nung papa ng groom at nakita niya naman siguro na maganda yung mga binibigay kong output. At the day of the wedding, normal naman ang lahat. May kasama akong isang videographer at kumuha rin ako ng 2 pang extrang photographer para tulungan ako na makuha lahat ng importanteng bagay sa kasal. Malayo ako doon sa bride at groom. Doon kasi ako pumuesto sa mga bisita. Bali ako ang tagakuha ng mga reaction shots. Nang kumakain na kaming mga photographer, sabi nung isa sa mga kasama ko na nakatoka sa harap ng kinakasal na kapag naglalakad daw siya sa likod ng bride, parang may kung anong malamig na hangin na bumabalot sa katawan niya. Sabi ko, baka masama lang ang pakiramdam niya, pero hindi raw. Tumuloy kami sa event. Sa reception, nagpalitan kami. Ako naman ang kumuha sa bagong kasal. Habang kinukunan ko ng picture yung bride, bigla akong napansin ang maputing babaeng walang muka na naglalakad ng mabilis sa likod nila. Agad kong inalis yung camera sa mata ko. Pagtingin ko, wala na yung babae. Gumapang ang takot sa katawan ko. Naisip ko, pagod lang ako, kaya kung ano-ano nang nakikita ko. Sumunod na araw matapos ang kasal, trinabaho ko na yung mga pictures na i-edit. Libang na libang ako sa pagre-retoke ng mga litrato para naman maging presentable kapag sinend na namin sa kliyente. Pagdating doon sa mga shots kung saan nakaupo yung bride sa altar, may napansin ako. May babaeng walang muka sa bawat picture ng bride. Para bang sinusundan siya sa mga litrato. Alam ko na walang ibang tao doon sa altar kasi siguradong mapapansin ko yon kung meron man. At saka yung kinuha kong photographer ay siguradong sasabihin sa akin na may nagfo-photobomb sa picture ng kinakasal. Tinawagan ko siya para makasiguro. Sinend ko pa yung mga pics pero wala raw yon nung unang beses niyang kinunan yung litrato.
Nasisi pa ako kasi pinaparang ko raw siya. Baka raw inedit ko para takutin siya. Pero hindi. So ang ginawa ko, kinontak ko yung mismong mag-asawa. Sinabi ko sa kanila ang problema na may nagfo-photobomb sa mga pictures nilang mag-asawa nung mismong kasal. Sinend ko yung pics. Nagulat na lang ako nang tawagan nila ako sa video call. Doon ko na nalaman ang lahat. Itong si bride ay may kapatid daw na mas matanda sa kanya. 1 year before nung wedding, ito raw dapat ang magiging maid of honor niya. Ang kaso, namatay ito sa isang aksidente. Itinuloy pa rin nila ang kasal dahil halos lahat raw ng expenses nabayaran na. Maaari raw na dinalaw siya nito sa mismong kasal tulad ng ipinangako niya na sasamahan siya ng kapatid sa altar. Sabi ng bride, wag ko na raw i-edit out yung ate niya. Panatiliin ko na lang daw doon na ganoon ang picture. Nakakatuwa rin ang experience ko na yon. Kapag naiisip ko yon, ay nakikita ko kung anong kayang gawin ng pagmamahal. Na kaya nitong tawirin ang kabilang buhay para tuparin lang ang pangako nila sa isa't isa. Pero at that time, nakakatakot tignan yung mga pictures. Sa lahat ng mga ginawa kong output, yun lang ang hindi ko pinost sa Facebook at sinave sa computer ko. Matatakutin pa naman ako. Sana lang, hindi na maulit pang muli sa akin ang ganoong experience. Hello mga kapasta. Ako po si Angel at itong maririnig niyong kwento ay this 2023 lang nangyari. Single mom po ako. Naghiwalay kami ng papa ni Romeo dahil sa maraming mga hindi pagkakaunawaan. Pero sa ngayon, okay naman kami sa isa't isa. Hanggat maaari ay pinipilit naming maging okay ang relasyon namin para na rin sa kapakanan ni Romeo. Lumaking pasaway si Romeo. Ang hilig niyang gawin ang mga bagay na lagi kong ipinagbabawal sa kanya. Siguro resulta na rin yun ng kawalan ng father figure sa bahay. Sa sobrang pasaway ni Romeo, halos every week na lang siyang nasusugatan nang hindi namin alam ang dahilan. Nadadapa at may isang beses pa na muntik siyang mahulog sa puno. One time, pumunta kami sa bahay ng kaibigan kong si Rosa. Binyag nung anak ni Rosa at isa ako sa mga ninang. Nakakahiya naman kung hindi kami pupunta. Halos puro palayan ang makikita mo na nakapalibot sa buong bahay nila Rosa. Mga naglalakihang puno at mga manok na naghahabulan sa harap ng bahay. Magsasaka ang napangasawa ni Rosa. May-ari sila ng malawak na palayan. Tapos na yung binyag. Nagkikwentuhan na kaming lahat sa balkonahin ng bahay. Nang mapansin ko na nawawala na naman si Romeo. Agad akong tumayo para hanapin siya. Una sa labas. Kasi naisip ko, baka nakikipaghabulan doon sa napakaraming manok. Pero wala. Pumasok ako sa loob. Tinanong ko yung ilang mga bata kung nakita ba nila yung anak ko. Hindi raw. Hanggang sa marinig ko na lang ang boses ni Romeo galing dun sa kusina na nasa likod bahay. Tumakbo ako papunta doon. Nakatayo si Romeo sa pinto ng kusina. Nakangiti pa ang loko. Basang-basa. Nilapitan ko siya agad. Tinanong ko kung bakit ganoon ang itsura niya. Sumagot siya na nahulog daw siya sa may balon malapit doon sa koral ng mga baboy.
Muntik nang mahulog ang puso ko nung marinig ko yon. Tinanong ko siya kung paano siya nakaakyat galing dun sa balon. May tumulong daw sa kanya na matandang lalaki. Niyakap ko si Romeo at sinabi na huwag na niyang uulitin yon. Pumasok kami. Pinalitan ko siya ng ekstrang damit na dala namin. Tapos bumalik na sa pakikipagkwentuhan sa may balkonahe. Isang oras ang lumipas. Nilapitan ako ni Romeo. Hinila niya ako. Tapos tinuro niya sa akin ang litrato na nakalagay doon sa mesa sa sala. Ito raw yung lalaki na tumulong sa kanya. Picture yun ng isang lalaki na nakatayo katabi ng motor niya. Tinanong ko si Rosa kung sino yon at ang sabi niya, yun daw ang kanyang Tito Arnel. 5 years na raw itong patay. Para akong binuhusa ng malamig na tubig nung marinig yon. Sinabi ko kay Rosa na yung lalaki raw na yon ang tumulong kay Romeo na umakyat doon sa balon. Si Rosa, hindi siya nagulat. Sabi niya sa amin, si Tito Arnel niya raw ang gumawa ng balon na yon. Yun daw ang madalas nitong tambayan nung nabubuhay pa ito. At madalas makita ang kaluluwa niya malapit sa balon na yon tuwing gabi. Hindi na raw siya magtataka kung ang kaluluwa nga ni Tito Arnel ang nagligtas kay Romeo. Bago kami umalis sa bahay nila Rosa, naglagay kami ng kandila ni Romeo malapit sa balon na yon. Nagpasalamat din kami dahil kung hindi sa kaluluwa ng Tito Arnel ni Rosa, baka nalunod na sa balon na yon si Romeo. Mas mabuti siguro kung itago ko ang mga pangalan ng mga taong mababanggit sa kwentong ito. May tito kasi akong sabihin na lang nating sa standards ng ibang tao, masasabing masama at sumasang-ayon naman ako doon. Tawagin na lang natin siya sa palayaw niyang kidlat. Sa lugar namin, kapag sinabi ng mga taong uuwi si kidlat, maagang nagsasara yung mga tindahan at pati yung mga gabi-gabing nag-iinuman sa kanto ay maagang natutulog. Nung bata pa ako, takang-taka ako kung bakit ang daming takot na tao kay Tito Kidlat. Kapag nakakasama ko naman siya, ang bait niya sa amin. Lalo na kapag lasing na siya kasi halos ipamudmud niya lahat ng pera niya na nasa bulsa kapag nakainom na. Nang medyo tumanda na ako, saka ko lang nalaman ang dahilan. Hitman, si Tito Kidlat. Notorious siya sa lugar namin dahil wala pa raw siyang tinarget na hindi namatay. At sabi nung mga nakasaksi, kaya raw kidlat ang palayaw niya ay dahil malakidlat ang galaw niya sa dilim. Malalaman mo na lang may butas ka na sa tagiliran o kaya may bala sa noo. Simula nun, nag-iba ang paningin ko kay Tito. Ewan, kahit ako ay medyo natakot din sa kanya kasi mamamatay tao siya. Sabi ni Papa, mga masasamang tao lang din naman daw ang pinapatay ni Tito. Pero sa isip-isip ko, kahit na, pagpatay pa rin yon. One time, nasa reunion kami noon. 22 na ako. Nasa tamang gulang na para makipagharap sa inuman ng mga tito. Nandun ako. Nakikitawa lang sa mga banat nila nang biglang magkwento si Tito Kidlat ng tungkol sa isang lalaki na kinatatakutan niya noon. Ito
ang kwento ni Tito sa amin. Noong bata raw sila, may isang lalaki raw sa lugar nila na nakatira sa may gubat. Bihira lang daw itong dumalaw sa barangay nila. Pupunta lang ito para bumili ng maiinom na alak at ilang piraso ng sigarilyo. Tapos babalik na ulit ito sa bahay niya sa pusod ng gubat. Lagi raw itong may kasamang aso. At kapag nalaman ng mga tao na pupunta sa barangay itong lalaki na ito, nagiging ghost town daw ang lugar nila. Walang tao na gustong makasalubong ang lalaki na ito dahil yung huling residente ng lugar nila na nakipag-usap sa lalaki ay bigla na lang natumba sa kalsada. Naging itim ang labi at tumitirik ang mata. Isang beses nga ay nasa gubat daw si Tito. Nakikipaghabulan siya sa mga kalaro niya nang biglang may narinig siyang mga yapak mula sa hindi kalayuan. Pagtingin niya sa ilalim ng puno ng nara, nakatayo daw doon yung lalaki. Sabi ni Tito sa amin, noon lang daw siya natakot ng ganoong katindi. Lumingon daw sa kanya yung lalaki. May kasama itong aso. Nang titigan ni Tito yung mata ng lalaki, itim na itim daw ito at lumalabas daw sa labi niya ang manipis na dila na parang sa isang ahas. Nakaramdam ng pagkahilo si Tito. Nawalan daw siya ng malay. Pagkagising niya, nasa bahay na siya, ang taas ng lagnat. Buong akala raw ni Tito ay mamamatay na siya tulad ng mga taong nakasalubong ng lalaki. Pero hindi naman daw yun nangyari. Tumagal lang ng 3 araw yung lagnat niya at gumaling din siya. Hanggang tumanda raw si Tito ay nandoon pa rin ang lalaking yon. Hindi man lang tumanda. Isang beses sa isang taon kung dumalaw sa barangay nila at bumili ng alak at sigarilyo. Nang umabot sa 20 ang edad ni Tito, bigla na lang nawala yung lalaki, pati yung bahay niya sa gitna ng kagubatan. Walang nakakaalam kung saan ba pumunta yung lalaking yon. Interesante para sa akin yung kwento ni Tito kasi lahat ng kilala ko, si Tito ang huling tao na aakalain mong matatakot sa kahit anong supernatural na nilalang. Buong akala ko ay wala siyang kinatatakutan. 2016, nasangkot si Tito sa isang palitan ng bala. Tinamaan siya sa tiyan. Nadala pa raw noon si Tito sa ospital pero namatay din makalipas ang 3 araw. Isa ako sa mga nagbantay kay Tito sa ospital. Nag-halusinate na siya nung huling araw. Lagi niyang sinasabi sa akin na huwag ko raw papalapitin sa kanya yung lalaking itim ang mata. Iyon na rin siguro ang karma ni Tito sa buhay niya. Nang ilibing namin siya, maraming politiko ang dumalo sa libing. Yung isa ay may mga kasama pang sundalo. Sabi ni Mama, mga boss daw yun ni Tito. Siguradong maaalala ko lagi si Tito sa kwento niyang yun, na kahit isang mamamatay tao ay may kinatatakutan din pala. Hello mga kapasta. Magandang araw sa lahat ng viewers ng channel na ito. Luis po, Tubong Leyte. Gusto kong i-share itong kwento na nangyari last reunion namin ng pamilya ko. Malaki ang pamilya namin. Kapag nagtanong ka sa bayan namin at tinanong mo ang apelyido namin sa mga residente, sigurado alam agad nila kung sino ang hinahanap mo. Sa dami nga namin, noong high school ako, nagkaroon ako ng girlfriend na nang ipakilala ko kila Mama ay nasabon ako ng sermon. Kasi kalapit daw pala naming kamag-anak yon. Kapag naaalala ko yon,
Natatawa na lang ako. Bawat taon, nag-o-organize kami ng reunion. Umuuwi yung mga tita namin na nasa Maynila. Pati yung dalawa kong pinsan na nasa ibang bansa na ay umuuwi para kumpleto kami tuwing reunion. Ang saya lang kapag nabubuo kami kasi sobrang close namin sa bawat isa. Nung panahon na yon, laging venue ay ang bahay ni Lola. Doon magkakaroon ng handaan, palaro para sa mga bata at feeling bata tulad namin. May exchange gift din syempre. Tapos kwentuhan habang lumalalim ang gabi. After ilang years, nang mamatay na nga si Lola, naisipan namin na magpapalit-palit na lang ng venue tuwing reunion. Noong 2018, sila Tita Carmina ang naging toka sa venue ng gaganaping reunion. Bagong lipat lang noon sila Tita Carmina. Nasa kabilang bayan sila. Pero walang problema. May mga service namang sasakyan at motor. Pagdating namin doon sa bahay nila, ready na ang lahat. Luto na yung kanin at ulam. Yung lechon, nakasalang pa rin pero malapit na rin maluto. Ang daming decorations doon sa sala nila at puno rin yung ref ng mga inuming cola sa bata at sa amin. Alak. Malaki yung bahay nila tita, kaya hindi naman kami siksikan. Ang saya lang. Kasi yun yung first time na binalita nung isa naming pinsan na buntis siya. Madadagdagan na naman ang pamilya namin. Marami nga nagtatanong kung kailan ko daw ba bubuntisin yung girlfriend ko. Tinatawanan ko na lang, tapos iniiba ang usapan. After ng mga games at exchange gift, kumakain kaming lahat. Nang biglang makaamoy kami ng kung anong bagay na nasusunog mula sa kung saan. Nagsitayuan agad yung mga tito namin at sila yung naghanap nung pinagmumula ng amoy. Baka daw kasi mali-mali yung pagkaka-install ng bagong kuryente. Chinek nila. Pero okay naman. Kahit sa labas ng bahay, walang pwedeng panggalingan ng amoy. Abo na lang yung uling na ginamit sa pagluluto ng lechon. Yung mga gasol, sarado naman lahat. Hinayaan na muna namin. Kalahating oras ang lumipas. Mas tumindi yung amoy ng nasusunog na kung ano. Yung iba sa mga bata, nahihilo na. Nasa kusina ako noon. Nagkakagulo na sila kasi saan daw ba pwedeng manggaling ang amoy na yon? Baka raw galing sa kapitbahay. Kumukuha ako ng pagkain. Nakita ko na may isang kwarto doon sa parte ng kusina na sarado. Bodega raw yun, sabi ni Tita Carmina. Wala pang ibang laman kundi yung mga lumang gamit nila na hindi pa rin na itatapon. Naisip ko, baka doon ang gagaling ang amoy. Dahan-dahan akong naglakad. Mas tumitindi nga ang nakakahilong amoy. Tinulak ko yung pinto tapos tinutok ko yung flashlight ng cellphone ko sa loob. Naihi talaga ako sa shorts ko nang makita yung 5 taong nandoon. Nakatayo silang lahat. Halata sa mga mukha nila ang mga sugat at lapnos. Iba-iba ang height, pero pare-pareho sila. Parang mga usok na tumatagos lang yung ilaw ng flashlight ko habang nakatutok sa kanila. Tumakbo ako pabalik sa sala. Nilapitan ko si Tita Carmina. Ikinuwento ko sa kanya ang nakita ko. Nang balikan namin yung bodega, wala na yung mga nakita kong tao. Wala na rin yung amoy. Bago umalis, may inamin sa amin si Tita Carmina. Yung dating bahay raw na nakatirik sa bahay nila ngayon ay nasunog. Namatay ang ilan sa mga may-ari nito. Maaari raw
na yung mga nakita kong tao sa loob ng bodega ay ang mga kaluluwa nung may-ari. Ngayon, dun pa rin nakatira sila Tita Carmina. Parang nasanay na lang sila na minsan tuwing gabi may naaamoy silang nasusunog. Sinubukan na nilang ipabless sa pari yung bahay pero useless daw. Nanumbalik pa rin yung mga kaluluwa. Hinayaan na lang nila. Basta raw hindi naman sila sinasakta ng mga ito. Tuwing nangyayari daw yun, nagsisindi sila ng kandila at nagdarasal na lamang. Magandang araw sa lahat ng mga kapasta nating solid fan nitong channel. May gusto lang sana akong ibahagi na nangyari last year lang. Sariwa pa sa memory ko yung mga nangyari. Matapos ang ilang years, natuloy din yung reunion namin. Dati pa naman kaming nagre-reunion pero after ng pandemic, naging busy lahat. Yung iba, lumipat ng tirahan. Yung iba naman, sa ibang lugar nakahanap ng trabaho. Akala nga namin, hindi na naman matutuloy ng 2022. Pero buti at nag-confirm lahat na a-attend daw sila. Naisipan namin doon na lang sa bahay nila Ate Maricel ganapin ang reunion. Total, malaki yung venue at saka hindi makakaalis ng bahay si Ate Maricel noon kasi buntis. Nung mismong gabi, akala ko talaga maraming magka-cancel. Pero mali ako. Ang dami naming pumunta. Nakakagulat lang kasi yung iba kong pamangkin na bata pa nung huli kong nakita ay ang laki na. Yung iba, halos kahit ko pa. Ang bilis talaga ng panahon. Nung nagkakasiyahan na, nagsimula ng mag-inuman. Bumaha talaga ng beer. May dala ba namang 2 cooler si Tito Makmak. Ang sarap pa ng mga pulutan namin na luto nung tito naming chef sa Saudi. Mga 11:00. Lumabas ako sa harap ng bahay. Umihi doon sa mga halaman doon. Pagkatapos kong umihi, napansin ko na may gumagalaw doon sa ilalim nung sarili kong kotse. Kumuha ako ng cellphone, saka tinutukan yung ilalim ng flashlight. Nahuli ko yung isa sa mga gumagalaw, pabalik doon sa kadadamuhan. Parang maliit na paa ng kung anong nilalang. Naisip ko, nalasing na talaga ako nung time na yon. Tinuloy namin yung inuman, mga 2:00 ng madaling araw. Nagkasundo na magsiuwian na. Palabas na ako nang makita ko na wala na yung kotse ko sa garahe. Nagtaka kami kasi sino ang magdadrive noon? Nasa akin yung susi. Walang humiram. At kung sakali man na ninakaw, maririnig sana namin yung andar ng makina. Naghanap kami. Ilang block ang nilakad ko para tignan sa bawat garahe at gilid ng daan kung nandun ba yung kotse ko. Pero wala talaga. Nag-report kami sa pulis. Kinabukasan, nalaman namin na yung kotse ko ay natagpuan sa likod ng chapel ng barangay, katabi nung nuno sa punso. Sabi ng mga tao doon, napaglaruan daw siguro ng mga duwende yung sasakyan ko. Dinala nila sa nuno sa punso pero maaari raw na napagtanto nilang masyadong malaki yung kotse para sa nuno sa punso. Chinek ko yung sasakyan. Wala siyang tanda ng forced entry o anumang ebidensya na ninakaw. Sumunod na linggo, suggestion sa akin ni Tita Maricel na ipabless ko raw ulit yung kotse. Ginawa ko naman siya. After nun, na-realize ko na marami talagang misteryo ang mundo na hindi pa natin nadidiskubre. Tulad ng mga nilalang
na nagnakaw nung kotse ko. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw kong Maymay. Personal po itong kwentong ito sa akin at sana magustuhan ninyo. May kuya po ako. Ronnie ang pangalan niya. May trabaho siya sa isang factory pero walang asawa. Lagi niyang sinasabi sa amin na mag-aasawa lang daw siya kapag nakapagtapos na kaming mga kapatid niya. Trabaho at bahay lang ang buhay ni kuya. Kung sakaling lumabas man siya, minsan lang kapag may okasyon lang o kaya kasal ng kaibigan niya. Tuwing reunion naming family, lagi akong binibigyan ng pabango ni kuya. Laging nakabalot sa kahon yung pabango. Ibibigay niya sa akin kapag lasing na siya. Tapos hahalikan ako sa noo. Ganoong mga pagkakataon ko nare-realize na sobrang swerte ko sa kuya ko kasi mapagmahal siya at bihira lang kaming mag-away. Naluluha talaga ako kapag pumapasok si kuya sa trabaho. Nakamotor lang siya lagi. Isang beses ay biglang nakatanggap ako ng text habang nasa klase. May nangyari raw kay kuya. Nagpaalam ako sa teacher ko. Nung una, ayaw pa akong payagan pero nang makita niya na lumuluha na ako, pinaalis niya na ako. Pagdating ko sa ospital, critical si kuya. Naka-oxygen at comatose raw, sabi ni mama. Ang nangyari daw kasi, nasa tamang lane naman si kuya pero biglang kinain nung umaandar na truck yung lane niya. Hindi na nakaiwas pa si kuya. Bumangga siya sa bumper nung dambuhalang truck. Halos nadurog daw yung spinal at ribs ni kuya. 2 months na ganoon ang kalagayan ni kuya. Hanggang sa hindi na niya kinaya at sumuko na ang katawan niya. Grabe yung hagulgul ko nung libing ni kuya. Hindi ko maintindihan noon na pwede palang mawala ang isa mong mahal sa buhay nang ganon-ganon lang. Nang dumating yung araw ng reunion, hindi man lang ako na-excite. Yun ang first reunion namin na wala si kuya. Sila lola sabi, mag-enjoy naman daw ako. Pero yun kasing reunion ang isa sa mga alaala ko kay kuya. Nung umuwi kami sa bahay, iyak ako ng iyak sa kama. Parang doon ko nare-realize na hindi ko na talaga makikita si kuya. Inaantok na ako nang bigla kong maamoy yung pabango na laging regalo sa akin ni kuya. Tumakbo ako doon sa cabinet kasi akala ko natapon yung perfume ko na bigay pa ni kuya nung nakalipas na taon. Pero pag-check ko, hindi naman. Binuksan ko yung ilaw. May kung ano sa lamesa. Maliit na kahon na nakabalot ng gift wrapper. Pagbukas ko, pabango yun. Saka ko naramdaman ang mainit na halik sa aking noo. Naisip ko nung gabing yon na kahit hindi ko na ulit makikita si kuya, lagi lang siyang nasa tabi namin. Sa ngayon, 5th year anniversary na ni kuya. Graduate na ako sa college. Pwede na sana siyang mag-asawa tulad ng lagi niyang sinasabi sa amin. Hanggang ngayon, ito pa ring pabango ang lagi kong binibili at ginagamit. Pero ito na rin kasi ang huling alaala sa akin ni kuya. Tuwing naaamoy ko ito, ay alam kong hindi ako nag-iisa. Isa ito sa mga paborito kong horror channel dito sa YouTube. Ang galing niyo po at ang gaganda rin ng mga stories na napipili niyo sa mga videos. Nag-decide ako last week na magpasa rin ang story ko. Baka maisama rin
at marinig ko ang sariling kwento sa YouTube. Tuwing bakasyon, summer, nagsisiuwian ang mga pinsan namin na nasa ibang lugar para mag-reunion. Hindi na yan nawawala sa amin. Ito lang kasi yung time na pwede kaming magsama-sama ng isang araw sa buong taon. Ambagan syempre. Madalas, isa amin nakatoka ang pagkatay at pagluluto ng baboy kasi may negosyo kaming baboyan. August pa lang, naghihiwalay na kami ng 2 baboy na nakatakda na para sa reunion. Yung isa, hahati-hatiin ng ibang pamilya para lutuin. Tapos yung isa, matitira sa amin para gawing lechon. Madalas ginaganap ang mga reunion namin sa malaking social hall na pagmamay-ari ni Tita Risa. Pinapaarkila nila yon sa mga kinakasal at ginagawang reception. Pero sa summer, sa amin yung social hall na yon. Nitong nagdaang 2022, medyo malungkot ang naging reunion namin. Dahil ito yung first time na wala si Lola Amanda. Namatay siya the year before. Ang lungkot lang kasi kung kailan naman nagkakaayos na kaming magkakapamilya. Kung kailan nababawasan na yung girian sa mga lupa at personal na galit, ay saka naman mawawala ang lola namin. Pero tinuloy pa rin namin. Sabi ni Lolo, malulungkot daw si Lola kung ika-cancel namin dahil lang sa kanya. Matapos kumain ang lahat, nag-aagawan na yung iba sa videoke. Yung iba, kwentuhan. Yung iba, harap-harap na sa inuman. Katabi ko nun si Lolo. Bawal na siyang uminom kaya binabantayan ko siya na huwag umupo doon sa mga nagiinuman. Nililibang ko na lang siya sa pakikipaglaro ng chess. Biglang sinabi ni Lolo na nilalamig daw siya. Parang may malamig na hangin daw na umaakap sa kanya. Medyo kinabahan ako kasi baka napadami yung kinaing karni ni Lolo. Tumayo siya. Nag-ikot-ikot sa social hall. Naubos na nga yung oras niya sa chess. Pagbalik niya sa table namin, umiiyak na si Lolo. Mas lalo akong natakot. Baka inaatake or kung ano man. Pasensya na. Medyo nerbyoso talaga ako. Tinanong ko siya kung anong nararamdaman niyang masama. Pero ang sabi niya lang, nararamdaman niya raw si Lola. Inakap daw siya nito. Natuwa naman ako pagkarinig nun. Inakap ko si Lolo at sinabi na baka namimiss ni Lola yung lechon namin. Sabay kaming tumawa. Pagkatapos ng party, nagtipon-tipon kaming lahat sa gitna para magpa-picture. Hiwa-hiwalay. Una sila tita, kasama si Lolo. Tapos kami namang magpipinsan. Ang last na picture, lahat na. Matapos ang walang katapusang picturan, ay palabas na kami nang biglang humagulgol yung isa naming tita. Nakaupo siya sa table kasi nahilo raw siya. Lumapit kaming lahat. Pinakita niya sa amin ang nakunan ng kamera. Sa gitna, katabi ni Lolo, ay isang figure na nakatayo sa harap ni Lolo. Puting buhok, dress na floral, tulad ng laging suot ni Lola sa mga reunion namin. Nagkaiyakan na yung mga anak ni Lola. Kahit si Mama, nakita ko na todo yung iyak. Nagkasundo yung magkakapatid na ipa-frame yung picture na nakunan at bigyan ng tig-iisang copy ang magkakapatid. Hanggang ngayon, nasa sala pa rin namin yung picture na yon. Sabi nga namin, sana ngayong taon, sa reunion namin,
Nagpakita ulit si Lola para hindi naman siya gaanong mamiss.